Manuel? Jessica, miss ko kayo. Huwag mo nang saktan si Manuel! Tumigil ka na! Huwag ka nakikisali sa usapan namin mag-asawa. Ako yung pinakasalan. Kaya ako ang totoong Mrs. Cruz. Mami, can you please stop? Ako ang may gusto na dito kami. I love it here! Yes, sir! Ano yung trabaho mo kay Tita Felma? Wala, hindi na ako magtatrabaho doon. Paano pa kami magkasama, hindi naman kami okay. Baka kailangan namin bigyan ng space yung isa't isa. Lagay mo na lang dyan sa cabinet ni Mayet yung mga damit mo. Ito ang tanong, Anden. Nung umalis ka, naging masaya ka ba? Sakit pa ba? Baka kailangan mo nang uminom ng gamot. Mas masakit yung mga nangyayari, Manuel. Hindi pala ganun kadaling pakawalan sina Jeffrey at saka si Andrea. This is Attorney Nico Salazar. He's an expert on family code. Didiretsuhin ko na. Gusto kong idemanda ang asawa ko for kidnapping my daughter. Huwag na po kayong malungkot, mamaganda. Nandito po si tatay. Nandito sa amin si Andrea. Salamat naman! Sige na, baka pala tayong anak kung marinig tayo. Safe na si Andrea. Si paring Abel na daw bahala sa kanya. At least po si Kuya Jeff na kay Ate Daisy. Sana nga po na magkaayos na kayo. Hindi ko rin matitiis yung mga kapatid niyo. Ate, nakatanggap ako ng text galing kay Jeff. Pinapaimpake yung mga natitirang gamit ni Andrea. Gagawin ko po ba? Kuya. Ito na. Mga gamit mo. Tapos yung ibang naiwan natin doon, pinaayos ko na kay Ate Dindang. Pinapick up ko na rin. Thank you. Ikaw, kamusta ka naman doon kila Daisy at saka Tetay? Ayos lang. Ikaw, okay ka lang? Sigurado ka bang okay lang kila Ninong na nandito ka? Oo. Sabi naman nila, pwede ako magstay hanggang kailan ko gusto. Pero syempre, alis din ako dito. Pag may nahanap na akong ibang matutuluyan. Hindi ka papasok sa trabaho? Bakit pa? Magkikita lang kami ni Nanay. Mag-aaway na naman kami. Kaya nag-email na ako ng resignation letter. Ikaw ba? Ayoko rin naman makita si Nanay. Ayoko na ng away. Kaya lang ano? Nakakapanibago kasi na malaki tayo sa kanya eh. Ngayon ang nangyari to. So ano, nag-second thoughts ka na naman. Yun naman ang sa akin ang baka kasi nagpadalos-dalos tayo ng desisyon niya. Bahala ka. Basta ako, okay ako. Mas pipiliin ko ng hindi kami magkita ni Nanay, hindi ko siya kasama, kaysa ang nakikita ko yung mag-ama na yun. Tatay, pag ihatid mo ako sa school bukas, ipapakilala kita sa mga classmates ko. Para maniwala po talaga sila sa akin na may tatay ako. Oo ba? Sige. Gusto mo sunduin ba kita eh? Pero after ng delivery ko, anak, ha? Ano pang delivery, tay? Yung trabaho ng tatay mo sa business ni Mama Ganda. Tatay, kala ko ba hindi ka na magtatrabaho doon? Di, anak, nag-aalala kasi ako, hindi ko na-endorse ng maayos yung mga for delivery. Obvious naman na mahal mo pa yung trabaho mo. Baka di mo naman kailangan mag-resign. Kailangan ko ng space, di ba? Sure naman ako na yun din yung gusto ni Nanay. Eh, hindi po ah. Miss na miss ka na po kayo ni Mama Ganda. Paano mo nasabi, anak? Naisip ko lang po. Kasi wala naman pong nanay hindi natitis ang anak. Kaya siguradong hindi ka po matitis ni Mama Ganda. Di ba po, Nanay? Kung kukuha ako ng mga longganisa, paano ko ibabiyahe pa Batangas? Doon ko kasi ibibenta eh. Ilalagay natin lahat sa styrofoam. Kami magpo-provide sa'yo. Kami na bahala. Okay, sige. Ma'am Paz, excuse me po. Madam, excuse me lang po. Tumawag po yung JRP Supermarket. Nagpa-follow up po sa mga requirements para po sa product launch natin sa store nila. Anong product launch yan? Si Ma'am Andrea po yung kausap nila.
Ay, hindi ko alam yan. Ano ba yan? Kailangan po ma-deliver yung product sa Parañaque branch nila before end of weekend. Teka muna, hindi ba si Jeffrey ang in charge sa area na yan? Baka alam niya. Si Jeffrey? Naku, hindi siya pumasok. Mukhang nag-resign na siya. Eh, katulad kay Andrea, ito, katatanggap ko lang ng email niya. Sige na, mamaya na yan. Madam, sorry po, excuse me. Pero babalikan kita kaagad, ha? Wait lang. Mars, sensya na. Hindi ko alam eh. At hindi mo rin sinabi sa akin na sa'yo siya tumutuloy. Mars naman. Mars, sasabihin ko sana sa'yo kaso naunahan lang ako ni Abeli. Akala ko pa naman hindi nila idadamay ang trabaho. Akala ko, ang problema hanggang bahay lang. Mars, siya nga pala, tumawag sa akin ngayon si Didang. Hindi ka daw niya makontak. Sabi niya sa akin, pupuntahan daw ni Manuel si Andeng sa amin. Friend, nilayasan ng 2 anak niya si Felma. Buti nga sa kanya. Inagaw niya kasi ang anak ko. Kaya nakarma siya. Maghintay siya dahil sabog pa ako. Pre naman, tinawag ko lang sa'yo na nandito yung anak mo. Hindi naman ibig sabihin puntahan mo dito. Ninong? Pare, gusto ko lang. Ninong, di ba sinabihan ko po kayo? Pasensya ka na, Andrea. Hindi, huwag kang magalit sa ninong mo. Gusto lang naman yung tumulong. Tsaka, anak, umaasa kasi ako na humupa na yung galit mo. Naawa na kasi ako sa nanay mo eh. Nahihirapan siya na malayo kayo sa kanya. Sige. Babalik ako sa bahay. Pero malis muna kayo ni Jessica. Ate, pinayagan naman kami ni Tita Felma magstay. Maayos namang nakikipag-usap sa'yo si Daddy ah. Why can't you meet halfway? Sino ka para turuan ako ng gagawin ko, ha? Anak, huwag ka nang sumagot. Dad, nakakapiko na kasi. You've been humble and apologetic for the longest time. Pero ang tigas-tigas pa rin niya. Kasi iniwan ako ng tatay mo. Iwan niya ako. Pag naranasan mo lahat ng pinagdaanan ko. Ewan ko na lang din kung hindi ka tumigas. Gets ko naman ho eh. Gets ko kung bakit kayo umalis. Aalis po kayo? Anak, para sa'yo naman yung gagawin ni tatay eh. Para may pambayad tayo sa operasyon mo. Promise ko po na hindi na po ako tatakbo. Promise ko din po na hindi na po ako hihingalin. Para po hindi na po ako operahan. Para po hindi na po kayo umalis. Eh, sandali lang naman yung kontrata ko doon. Pag nakaipon ako, uuwi ako agad. Para mapagamot niyo ako. Para mapa-operahan niyo ako. Pero hindi niya alam kung ilang beses ko sinisisi yung sarili ko. Sana hindi nila ako nagkasakit. Kasi kung di ako nagkasakit, di kayo aalis. Hindi niyo makikilala yung babae yan, hindi niyo kami iiwan. Andeng. Anak, huwag mong sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Pinagamot niyo nga ang puso. Pero pinatigas niyo naman nung iniwan niyo ako. Pinabantunan niyo ako. Andeng, anak. Anak, andito na ako. Ngayon mo akong bumawi sa'yo. Kaya mong gamutin ko yung puso mo. Kaya mo maging tatay ulit ako sa'yo. Paano?
Ang tagal niyong nawala. Hindi ko na alam kung paano maging anak sa inyo. Manuel naman! Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na kailangan ni Andrea ng konting panahon. Bakit mo siya pinuntahan? Velma, naaawa kasi ako sa'yo eh. Nalulungkot ka tapos nahihirapan ka na malayo sila. Alam namang walang gawin si Paring Manuel. Tatay yun. Kahit man ako magkagulo sa pamilya natin, gagawa ko ng paraan para magkaayos tayo. Pero hindi mo dapat sinabi kay Manuel. Kabisado mo naman yung kumpare mo, di ba? Alam mo naman padalos-dalos yun eh. Dapat pinag-isipan mo mabuti. Bago mo kinausap yung anak mo. Ano ba sa tingin mo ginawa ko? Velma, yun ang alam kong gawin dahil nakakulong ako sa wheelchair na to eh. Alam mo ba kung gano'ng kahirap sa akin na wala akong magawa para sa iyo ng mga anak ko? Ako pa yung dahilan kung bakit nagkawatak-watak kayo. Kaya kahit ano na lang ginagawa ko para magkaayos kayo eh. Hindi sana kinonsulta mo muna sa akin. Hindi yung basta-basta ka nalang pumunta doon. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka marites. O diba, sinabi mo lahat kay Velma? Sigurado ko, kinanta mo rin na nandito si Andrea. Abay, oo naman. Sinabi ko talaga. Dahil si Kumare, nag-iisip, no? At alam niya kung paano niya hawakan yung anak niya. Appreciate ko naman yung effort mo, Manuel. Ang sa akin lang, hindi mo na sila kilala. Hindi na sila mga bata na pwede mong pakiusapan. Lalo na si Andrea. Lumaki na siya. Pinatibay na siya ng panahon. Hindi mo kasi alam. Kasi matagal kang nawala. Velma, alam ko. Alam ko naman ako yung pagsubok na tinutukoy mo. Alam ko ako yung nagpatigas sa puso ng anak ko. Alam ko yun. Alam ko lang ganito yung mangyayari. Sana hindi na ako umalis eh. Sana pinatay ko na lang yung sarili ko kakatrabaho. Kasi kahit naman buhay ako, patay pa rin yung tingin nila sa akin eh. Sana pinatay ko na lang yung sarili ko. Tama na. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Nakapagpatawaran na tayo. Palang araw, mapapatawad ka rin ng mga anak mo. Ling, galit ka pa ba sa akin? Sa'yo. Sorry na. Diba, sabi ko naman sa'yo, sabihin mo sa akin, bago mo i-chismis doon sa kumpare mo. Promise. Baby time na tayo. Labi na. Ikaw kasi. Hindi mo deserve baby time. Baby time na tayo. Ano? Uy! Oh! Ano yan? Pupunta. Salamat po. Hindi mo naman kailangan umalis. Okay lang ho, Ninang. Kasi pag nag-stay pa po ako dito, baka dalawin lang ako ulit ni... Pasensya ka na sa nagawa ko, Andrea. Ha? Gusto ko lang makampante yung mga magulang mo. Tatay rin ako. Alam ko yung pakiramdam kapag di mo alam kung nasaan yung mga anak mo. Pasensya na rin po kayo. Nadadamay pa po kayo. Kaya mabuting umalis na lang din ho talaga ako. Ito na po yung binok ko. Teka, Anding. Saan ka pupunta? May nahanap na po akong place.
Ninang, salamat po sa lahat, ha? Ninong, salamat po. Tulungan na kita. Ingat ka, ha? Ingat ka, ha? Ninang, thank you. Ingat ka. Ma'am, how sure are you na makikita ko natin yung mag-ama niyo? Actually, I'm not sure. Kaya nga nag-aabang tayo. But this could take so much of our time. Attorney, ano bang kino-complain mo? Tatakutin na naman natin yung mag-ama ko. Di ba dapat nagpapasalamat ka pa nga sa akin? Per hour ang bayad ko sa'yo. Ma'am, lilinawin ko lang ho, Tutulungan ko ho kayo. But only within legal bounds. I will not cross the line. Sana ho malinaw po yun. Okay. Alam mo, Jessica, mas makakapag-book tayo dito sa labas kaysa nung kaninang nandun sa loob. Gusto mo bang sa mall na lang tayo? Para makapag-chill naman tayo sa issues? Sorry, ate, Harsh talaga si mommy. Ano ka ba? Okay lang yon. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Or, gusto mo ba mag-milk tea? Kasi merong coffee shop na malapit dito and super sarap ng mga milk teas nila. Sige, ate. Jessica? Mommy, anong ginagawa niyo dito? Anak, pwede ba tayo mag-usap? Sandali lang. Si Attorney Salazar nga pala. May gusto na siya i-explain sa'yo. Attorney, this is my lawyer? Jessica, hi. Nag-consult sa akin ng mami mo. Sabi niya kasi kinuha daw ikaw at inalayo sa kanya ng daddy mo without her consent. Kaya i-demanda ang daddy mo ng kidnapping. What? No, hindi naman po ako kinidnap ni Daddy. Tsaka huwag niyo nga itama yung nanay ko. Hindi pwede ba? Huwag ka nga nakikialam dito, ha? Bakit? Kinakausap ka ba namin, ha? Kinakausap ka ba? Let's not make a scene. Anak, kakausapin ka lang namin. Siguro mas maganda doon na tayo sa van mag-usap. Ha? Para mas tahimik. Okay lang ba? Sandali lang to, ha? No, hindi ako sasama sa inyo. Anak, may ipapaliwanag lang si attorney, ha? Sandali lang naman to, mag-uusap lang tayo para malinaw lang yung lahat. Jessica, huwag ka mag-alala. I will mediate. Jessica. It's okay, ate. Mag-uusap lang kami. Sa wakas, nakuha rin kita. Mano, paandarin mo na yung van! Sinabi na paandarin mo na yung van, eh! Ano nga, Alice? Akala ko po ba mag-uusap lang tayo, Mom? Shut up! Lock the door! Manong! Huwag ka aalis, ha? Mrs. Cruz! Wala naman ito sa usapan natin. Oh, Mom, let me go! No, no! Kuya,
Ano nga po pala, kuya, kapag daw naiinip ka, pwede ka nang lumabas para makapanood ka ng TV doon. Salamat, Didang. Didang? Ay, Didang. Ate. Manuel, pasensya na ha. Didang, bakit hindi mo inayos yung mga gamit kong dadalhin sa office? Ay, oo nga, nakaligtaan ko. Sige, ayusin ko na po ngayon. Sige. Hello, Colleen? Nay! Nay, si Jessica po, kinuha ng mommy niya. Andito po kami sa gate 2. Ano? Oh, sige, pupunta ako dyan. Bantayan mo yung kapatid mo, ha? Naintindihan mo? Nay, bilisan niyo po, please. Anong nangyari kay Jessica? Si Jessica, kinuha ni Hazel. Teka, sasamahan na kita. Naku, wag na. Wag na. Ako nang bahala. Iuwi ko si Jessica sa'yo. Mag-iingat ka. Salamat. Ate, ingat. Kuya, pagdasal na lang siguro natin na hindi siya makuha ng bruhang yun. Hindi ka talaga sasama sa akin, ha? I won't go with you. Kapag hindi ka sumama sa akin, itutuloy ko ang kaso sa dad mo. Gusto mo bang malaman ko anong parusa sa kidnapping? Attorney, sabihin mo. Reclusion perpetua o life imprisonment. 20 years up to 40 years in jail. Ibig sabihin, habang buhay na makukulong ang tatay mo. Doon na siya tatanda, doon na siya mamamatay. Ano yung ba gusto mo, ha? Makukulong habang buhay ang tatay mo, yung ba gusto mo? Mom. Mom, please don't do this to Dad. Please. Kaya nga sumama ka na sa akin, naintindihan mo. Manong! Paandarin mo na! No! Manong, wag! Manong! Ano ba? Shut up! Kausa ka pa. Dapat kinakampihan mo ko dahil pinabayaran kita! Manong! Paandarin mo na yung van! No, please! Ayoko nga magkahiwalay kami ni Daddy. Hindi kayo magkakahiwalay dahil hindi ka na matitiis. Sigurado susundan ka rin niya. Kaya dapat sumama ka na sa akin, anak. Sumama ka na sa akin! Sabi ko, paandarin mo na! Let me go! Manong, wala nga alis! Jessica! Huwag mo sila pakinggan! Ako nagpapayag sa'yo! Jessica! Ngayon na! Ano ba? Tumahimik ka! Mrs. Cruz! Help me! Jessica! Lisa! Ilabas mo si Jessica! Ano? Huwag mo sasaktan! Paano? Ano, Belma? Jessica! Ano ginawa mo? Sinaktan mo na naman ba siya? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang nanay? Nagmamalinis ka pa? Kasabot ka naman, di ba, sa pangingidop kay Jessica? Attorney, yan yung kabit na mister ko. Bilib din naman ako sa lakas ng loob mo. Nagdala ka pa ng abogado? Oo, dahil ididemanda kita. You're an accessory to the crime. Alam mo na nakikidnapin ni Manuel si Jessica at nakipagsabuatan ka. Kasi gusto niyo magsama-sama na kayo sa isang bahay, ganun ba? Ang galing mo rin mag-imbento, ano? Anong tawag sa ginagawa mo ngayon? Hindi ba kidnapping? Pwes patunayan mo sa korte. Mom, please stop this! Walang kasalanan si Tita Velma. All she did was offer her home to protect us from you! Anak, hindi na kita masasaktan kung hindi mo ako sinusuway. Pasensya ka na. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita, anak. Anak, oo, sige. Nagkamali ako. Maling-mali yung mga nagawa ko, pero wala naman perfectong tao, di ba? Bigyan mo ako ng isa pang chance. Please, to be a mother to you. Anak, hindi kita papipiliin. Sige, ikaw na lang ang magdesisyon kung sasama ka sa akin. Pangako, magsisimula ulit tayo, anak. Magsisimula tayo ng panibago. Pangako ko yun sa'yo. Kung sasama ka sa babae niya. Please, anak. Please. Here, Mrs. Flores, have a cup of tea. Hindi ako nagpunta dito para magtsaa-tsaa. Ang kailangan ko, i-deliver yung stocks sa store ko. Ano, pinaghintay niyo ako buong araw tapos wala? Tinatawagan ko si Andrea. Pero ano, hindi niya ako sinasagot. Madam,
The moment na malaman ko po na fully paid na po kayo, ipapadeliver ko po yung products ASAP. Bayad na yon. I paid for that in advance last week. Saan na ba yung Andrea na yan, ha? Madam, hindi ko po makontak eh. Te-text ko po. Ay, nako. So ano, pag-iintayin mo ako dito? Ha? Paano yung tindahan ko? Nag-iintay sa stocks nyo? Tama ba yung ginagawa nyo? Pinag-iintayin yung kliyente nyo? Madam, sorry, Mrs. Flores? Hello po. Finally, Andrea. Where have you been? Na-delay lang po kasi bigla ako nagka-emergency. But I'm here now. Ninang, nasa akin na lahat ng resibo. Okay na lahat ng to. Fully paid na yung mga in-order na sisig at longganisa ni Mrs. Flores. Ay, very good. I-deliver po namin, Mrs. Flores, ASAP. You better make sure to deliver that today, okay? Yes, madam. Have a great day! Bigyan na lang kita ng kopya, Ninang, ha? Tapos itong files, endorse ko na sa Hello? secretary, ha? I'm looking for Miss Andrea. Joel? Anong ginagawa mo rito? I'm sorry, Mommy. I'm choosing to stay. Pinipili mo yung kabit na yan kesa sa akin na tunay mong ina. Sige, sige, magsama kayong dalawa. Pero pinapangako ko sa'yo, ha? Pinapangako ko sa'yo, Pelma, hindi pa tayo tapos, magtutuos tayo at sisiguraduhin ko, mananalo ako! Nasa area kasi ako, kaya naisip ko dumaan sa office nyo. Buti may time ka mag-coffee sa labas. May ka-meeting din kasi ako. Kaya ba may dala kang maleta? Ikaw, buti may time ka mag-coffee break. What do you do ba? Here. Real estate? Yep. May mga condo units ako na pinaparenta. Wait lang, sagutin ko lang. Okay. Hello, kuya. Kamusta ka na? Nakahanap ka ng apartment? Di pa nga eh. Sabi ko na kasi dito ka na eh. Siksik tanda dito. Kuya, sabi ko naman sa'yo, nakakaya kay Daisy, di ba? Pareho pa tayong walang trabaho. Nakahanap din ako ng place. Sige na. Pero Andrea, pag hindi ka nakahanap ngayong araw ha, ngayong araw, dito ka na dumiretso, dito ka na. Oo, sige na, kuya. Wait lang, may kausap ako eh. Sige na, bye. Diba, sabi mo nagpaparenta ka ng mga condo? Pwede mo ba akong maging tenant? Visit na batang yun. Halos magmakaawa ako. Kulang na lang lumuhod ako. Tapos di pa rin ako pinili. Mas pinili pa rin sumama doon sa buwisit na Pelma na yun. So, hindi umubra yung pananakot mo? Paano naman kasi? Paano yung lawyer mo? Masyadong straight, ang daming rules. Mahal-mahal pa maningil. Useless naman. Buti nga napapayag mo sabihin ko na mananakot ka lang. Hindi lahat ng abogado okay sa galong. Ang tanong lang naman, kung kinagat ni Pelma yung pananakot ko. Kasi kung hindi, wala, nag-give up sila Manuel. Bas mo kaya uli siya online. Gaya ng ginawa mo noon. Tapos pag nasira mo na yung reputasyon niya, edi isusuko niya na yung mag-ama mo. Ayoko nga. Ayoko na ma-expose. Ayoko magpakita sa tao. Friend, hindi mo kailangan ma-expose ang sarili mo. Alam mo yun,
kontakin lang natin yung sikat na vlogger na, yung Carla Talakera. Yung, pinafollow ko siya eh. Siya yung ipapa-expose natin para dyan sa Felma na yun. Hindi ko makikita sa video? No. Pues siguraduhin mo lang na masisira yung Felma lang din yan. Felma, maraming salamat. Binalik mo yung anak ko, ha? Pero hindi pa rin tayo matatahimik, Manuel. Si Hazel, nagbanta na idemanda tayo. Kung sumama po ako sa kanya, hindi niya po itutuloy. Pero Dad, hindi ko po kaya maghiwalay tayo. I'm so sorry po. Tita Fel. Anak, tama lang yung ginawa mo. Tsaka, para naman yan sa kaligtasan mo, eh. Pero Tay, paano po kung totohanin ng mommy niya yung banta? Ayoko pong makulong kayo ni Nanay. Anak, hindi mangyayari yon. Hindi kami makukulong. Ipaglalaban namin kung ano yung tama. Dad, I'll fight with you. Basta magkasama po tayo, everything will be okay. Come in. Go. So this one, 40 square meters, 1 bedroom, spacious naman, well-maintained, and meron na rin siyang generator in case of brownout. And kung gusto mong, it's the bedroom. Meron din ako isa pang unit sa kabilang wing yun, 2 bedroom naman. Okay na to. Magkano renta? 30,000, including association fees. Ang mahal pala. Ilang months ang deposit in advance? Okay lang kahit wala. Hindi naman pwede yun, Joel. Ayoko ng special favors. Mahirap ang may utang na loob. Andrea, gusto ko lang makatulong. Baka kasi may ibang paggagamitan yung pera mo. In case na may kailangan ka pa, food or someone to talk to, sabihin mo lang. Sige, salamat. Anytime. You know what? I'll take this. I already contacted Carla Talakera. Sana mag-respond agad siya. So, seryoso ka pala sa pag-a-apply mo rito? Kailangan. Mukhang matatagalan pa ako dito sa Pilipinas. Nahihirapan akong mauwiin yung mag-ama ko sa Felma. Wait, paano yung mga properties mo sa Canada? Ewan ko. Bahala na. Benta na siguro. Kaya parentahan ko na lang para kumita. Parentahan mo na lang, Fred, para may papalikan pa rin kayo ron. Nga pala, kamusta na yung pag-aarap mo sa work? Gano'n ba? Ayun pa nga isa. Wala. All are rejections. Alam mo, hirap. Lahat na na-applyan ko, overqualified daw ako. Totoo naman kasi, Fred. Pang-head nurse ka na eh. Or even nurse manager. So, number lang.
Hello? You unimaginable witch. Nasa Pilipinas ka na pala. Excuse me, who's this? Your #1 nemesis in San Au Uni. Ako lang naman yung pinunta mo ng trono doon sa College of Nursing. Myla Andrada? Miles, is that you? The one and only. Ano na? Kamusta ka na, demonyeta ka? Well, mas maganda pa rin sa'yo. Ikaw talaga, lukaret ka. Paano mo nalaman yung number ko? Hello? Kinalat mo kaya sa job spot? Teka muna, ano bang malak mo? Are you staying here for good? Oh well, testing the waters. Actually, nagja-job hunting nga ako eh. Sis, baka naman. May alam ka. Practicing nurse ka pa rin ba? Well, of course. Ako pa. At tila ako basta nurse ngayon, ah. I'm the nurse manager. Oh, di ba? For a change naman, kinabog kita. Eh, di ba ikaw, senior nurse lang. Ako, nurse manager na. Well, excuse me. Ako naman sa Canada, international level. Ay, grabe to. Asar ka? Ha? Ayaw mo talaga magpatalo? Ay, ganito na lang. Sige, padala mo sa akin yung resume mo. Papasa ko sa HR. Really? Naku, thank you, sis. Sige, I will. You're welcome. Oh, wait, sis, I have to go. May emergency. Okay, basta itetext ko sa'yo yung email address ko. Padala mo agad yung CV mo, ha? I'll make sure of that. Thank you so much, sis. See you soon. So, sino yung Miles? Sorority sister ko ng college. Frenemy. Alam mo na, turned into good friend. So, magkaka-work ka na? Sana, Alice. Sana. Talaga, Mars? Huh. Di manda mo din. Naku, ang dami mong kasong pwedeng ilatag sa kanya. Yung trespassing. Tapos yung... Mars, anong tawag doon sa... Yung pinasasama yung loob mo, yung... Vaccination ek-ek, ganon. Vexation. Vexation, yun. Naku, gulo lang yan. Pag-aaksayan ko ba ng panahon yun? Naku, ibubuhos ko na lang lahat ng oras ko sa mga anak ko. Sino yan, Ma'am? Si Tetay. Hello? Hello po, mamaganda. Kamusta ang pinakamagandang prinsesa? Happy po. Alam mo, mamaganda, hinahatid ako ni tatay sa school tapos sinusundo din. Minsan, siya rin nagpiprepare ng baon ko. Alagaan mo yung tatay mo, ha? Yes po. Kailan po kayo pupunta dito? Hindi ko pa masabi eh. Basta one day, dadalaw ako. Tapos dadalhin ko yung favorite mo. Yay! Ano? Sino yun? Yuk po, ha? Bye-bye. Ano? Ano daw? Sino yun? Classmate ko lang po, tay. Anak ko. Cookies! Gusto mo yan? Thank you, tay. Boss juice. Kain ka, ha? Sipag mo naman. Kailangan mong tulong? Hindi. Hindi na po, tay. Kaya ko na po. Nandito ka, ha? Opo. Sige, doon ako. Alright, mga katalakip, it's nobody else. Or no, it's me, Carla Talakera. And, eto na nga, I'm so excited dahil meron tayong special guest today na talagang hot na i-expose ang isang issue. Madam C, are you ready? If you're ready, I'm ready. Okay, ladies and gentlemen, presenting our special guest for today, Madam C! Salamat, Carla. Okay, ito po, diretsahan na po ha. Ano po ba itong hot na issue na gusto ninyo ng justice? Tungkol ito sa isang babae na umi-eksena sa asawa ko at bine-brainwash pa ang anak ko. Oh, itago po natin sa pangalang? Felma Ruiz. Felma Ruiz. So, I'll email you the contract para mabasa mo agad. If ever may questions ka, just let me know so I can call you. Pwede ka na magstay dito. Yung payment ko din, ida-deposit ko na lang sa'yo. No rush, okay?
Thank you. Proceed na lang po. Okay. Thank you, sir. For you. Ha? Bakit? Pa-welcome gift. Lahat ng bago kong tenants, may welcome gift. For you. Okay. Bakit kaya? Thank you. Pero alam mo, hindi mo naman kailangan gawin to. Excuse me. Okay ka lang ba? I'm okay. Labas na ako sandali. Kausapin ko yung admin. Sabihin ko rin na may bago akong tenant. Congrats. Velma Ruiz! Huling-huli ko na siya na tinatagong asawa at anak ko. Nandiyan ang video ang panoorin. Hindi ba ako? Hindi ako baliw, ha? Hindi ako baliw. Siya pinaglalaban yung karapatan ko. Teka nga, ba't ko nag-video? Itigil mo O, nga diba? yan! Okay. Bakit? Parang pinipigilan ako mag-video. Palibasa guilty. Dali lang nga, may I ask, Madam C, nasaan po ba ang jowa niyo ngayon? Ayun. Eh di nandun. Kay Fel Malandi. Mga katalakera! Fel Malandi! Oh, Madam C, I love it. Sobra. Ano po ang masasabi ninyo? Mga talakera. Fel Malandi. Aba, wait lang ha. Naku talaga naman ang strong words ng ating mga reaction. At meron dito, galing kay Talakera Melody. Ang tindi at ang landi naman ng Felma na yan. Hashtag Felma Landi. Strong words po talaga. Nangya kayo? Hindi malandi yung nanay ko, yung asawa mong lumapit sa kanya. Marinig ka ni Tetay. Nasa CR yung anak mo. Kuya Manuel, panoorin niyo po ito. Imagine na, sinisiraan na nga ako sa asawa ko. Pati ba naman sa anak ko? Pinapalabas pa ako masamang ina. Eh siya itong masama. Alam niyo ba, nilayasan siya ng mga anak niya. Hindi natin yung mga pinaggagawa niya. Hindi dapat makita ni Pelma to. Paano bang hindi, Kuya Manuel? Eh, sa website mismo ng kumpanya nila ate yan. Sure, mapapanood na yan eh. Mga katalakera, talagang patindi ng patindi ang reaksyon ng ating mga viewers. At meron dito, to hell with you, Fatima. Ay, ano ba ito? Iba pa yung ano nyo, ma'am. Felma po. Felma Ruiz ang tama po. Okay, to hell with you, Felma Ruiz. Mang-aagaw ka ng asawa. Anggi, delete mo. Ay, ito pwede delete na po. Hashtag Felma Landi. Naku, dami. Ba't ang bilis? Felma Pero isa lang yung comment. Hashtag Felma Landi. Ang tindi naman po nito, mga katalakera. Hashtag mang-aagaw ng asawa at agawan ng longganisa. Grabe naman po kayo. Well, salamat po sa pakikisawsawa, pero ang titindi po at ang strong words ng mga binibitawan ninyo. At meron pa dito, ang dami, hashtag Felmalandi, oh no. Grabe mga katalak, parang hindi ko na ata ito kinakaya. OMG, ang dami ng bashers. Tsaka yung link ng Facebook Live ni Carla Talakera. May nagpa-flooding. Grabe. Grabe tong kabuti na to. Talagang hindi to titigil eh. And at this moment of time, kailangan po natin ng solo shot sana sa ating guest for today para talagang ibuhos kung ano ang kanyang pinaglalaban. Are you ready, Madam C? Madam C, I'm giving you the moment. Umaasa ako na marirealize nila mag-ama ko na ako ang pamilya nila at hindi ang Felma na yun. Teka, ano nangyayari dito? Ha? Ano nangyayari? Mars. Bakit? Kaya ikaw, Felma Landi, get ready dahil hindi pa tayo tapos. Mars, nakakaloka siya. Umaaliban na naman tong si Hazel na ito. Talagang hindi kanya titigilan. Lahat ang kasi paninira, ginawa na niya sa'yo. Ngayon, gusto niya i-boycott yung mga products natin.
Eh kahit anong delete at i-block ko po, nire-repost pa rin yung link ng live eh. Ang daming followers ng Carla Talangera. Naku, sana nandito si Noah agad yung masosolve to eh. Anggi, i-shutdown mo na lang kaya yung website. Wag. Eh baka lang ang isipin nila na totoo lahat ng sinasabi ng Hazel na yon. Ano, Mars? Wala na lang tayong gagawin? Sinisira ka niya. Sinisira niya yung negosyo mo, Mars. Sinusumpa ko, babawiin ko ang mag-ama. Magkamatayan na tayo pero hindi ako papayag na angkinin mo sila. Ako ang legal na asawa, ako ang tunay na ina. Kaya hindi ako basta susuko. Di sinasagot ni Pelma yung tawag. Malamang kasi sir, nagkakagulo na rin dun sa kumpanya nila, di ba? Galing kasi tumiming ng bruhang yan. Akalain mo kung kailan wala si Sir Noah, saka pa siya nagpasabog ng ganito. Bakit? Eh kasi Sir Noah, pag may ganitong mga bagay-bagay, kayang-kaya niya to eh. Kagaya nung una, na siniraan niyang bruhang yan yung ate, Felma ko. Naprotektahan niya si ate. Paano ngayon? Wala siya. Kung alam ko lang kung paano po protektahan si Felma, sana ginawa ko na. Pasensya na, kuya, nabanggit ko lang naman. Huwag kang makikiapit. Thou shall not commit adultery. Grabe. Naku po talaga nga, papunta na po talaga tayo sa mga Bible verses. Ay, wait lang. Mga katalak, may kumukontra. Okay, BFF ito ni Felma Ruiz. At ito po yung buong katotohanan. I-click nyo lamang ito bago pa i-block. Pakiclicking na may sinabit na link. Tapos i-ano nyo, please save it agad ha. Okay, mga katalak, please panoorin nga po natin ito. Paz, huwag mo na patulan. Hindi ko pwedeng hindi patulan. Hoy, Hazel na tiyanak ka! Tigil-tigilan mo na nga yan, ha? Hindi ikaw ang bida dito na inaapit. Ikaw yung pagkabida! At ikaw, ano ka? Attack dog? Ha? Aso ka ba ni Felma? Bakit di niya mapagtanggol ang sarili niya? Dahil hindi siya katulera. Ako walang breeding, kaya papatulang kita! Okay, sa mga Marites Live viewers, makinig kayo sa akin. Hindi kabit si Felma. Siya na una! Bobo ka ba? Alam na nilang lahat na akong pinakasalan, kaya ako talagang legal na asawa. Oo, pero ikaw nga yung pinakasalan. Pero alam ba nila na pinikot mo si Manuel noon? Oy, mga guys, mga marites, mga ate, mga koya. Nilasing muna niya si Manuel noon sa Saudi. Pagkatapos noon, nabuntis. Pagkatapos noon, pinakot niya si Manuel na isusumbong niya doon sa pulis doon pag hindi siya pinakasalan. Sinungaling ka. Hindi totoo yan. Netizens, huwag yung paniwalaan yung loser na yan. Talaga, ako ang loser. Eh ikaw, ano ka? Di ba pinagmamalupitan mo yung mag-ama mo, sinasaktan mo sila? O anong ginawa nila ngayon? Di ba tinakasan ka nila, umuwi sila dito sa Pilipinas? Eto na lang si Felma, kahit na galit na siya doon, anong ginawa? Tinulungan niya yung mag-aama mo, kapal lang ng kumukha mo, hayop ka, hindi kabit ang kumari ko. Husband beater siya, child abuser yan, ang malandi na yan. Ikaw pala ang totoong villain. Husband beater, child abuser. Hoy! Netizens, ano to, ha? So ngayon kakapi kayo kay Felma, ganon? Mga uto-uto kayo, mga siraulo kayo, mga walang ya kayo. Ang dali-dali nyo utuin, ha? Go to hell! Kala nyo, ha? Bakit mo pinatay? Paano? Nawala! Saksak mo! Ano ba yan? Madam, baka naman ako nang i-cancel at i-bash ng mga followers ko. Ayoko na! Akong pakialam! Nakita mo ba yung mga pinagsa? Jessica. Hazel, pwede ba tigilan mo na yung paninira sa asawa ko? Ano sabi mo? Ha? Asawa mo? Akong asawa mo! Si Felma na nagparamdam sa akin na mag-asawa kami. Alam mo, tingin ko sa'yo? Amo! Kasi tauhan lang naman trato mo sa akin eh.
Gusto mo talaga makasuhan mo? Sige, kasuhan mo ako! Pero huwag mo idamay si Pelma! Lapas na dito! Hindi! Kasabwat siya! Kasabwat siya sa pangingidnap sa anak ko. Kaya makukulong kayo. Hindi ko lang siya sisirain. Ipakukulong ko pa siya. Hazel, wag! Ngayon, natakot ka? Takot ka para sa kabit mo? Kung ayaw mong makulong kayo ng babaeng, bumalik na kayo ni Jessica sa akin. Bumalik na kayo. Dad, no. Dad, wag po. Bibigyan ko lang kayo hanggang mamayang gabi. Aantahin ko kayo, Manuel. Sinasabi ko sa'yo. Dahil kung hindi, magkita tayo sa korte. Antayin mo na lang ang sampinan mo. Umaasa ako na marirealize nila mag-ama ko na ako ang pamilya nila at hindi ang Felma na yun. Kaya ikaw, Felma Landi, get ready dahil hindi pa tayo tapos. Sinusumpa ko, babawiin ko ang mag-ama. Magkamatayan na tayo pero hindi ako papayag na angkinin mo sila. Paano natin pipigilan yung Hazel niya? Ako ang legal na asawa, ako ang tunay na ina. Ano yan? Wala kang pakialam? Kanina meron. Ngayon, na-realize ko, ano pa ba magagawa ko? Inaagrabyado yung nanay natin, Andrea. Ano ba? Ba't tayo hindi ba inagrabyado ni nanay? Di ba mas pinili niya yung ex niya kaysa sa atin? Hinayaan niya tayong umalis sa bahay? O tayo pa nga nagmukhang masama eh? Ba't ako makikialam sa problema niya? Siya naman gumawa niyan sa sarili niya. Pwede ba kalimutan muna natin yung issue natin kay nanay? Yang paninira ng Hazel na yung atupagin natin ngayon. Okay, fine. Sa next na live nitong Carla Talakera na to at nung Hazel na yun, ibubulgar ko sa comment section kung anong kagaguhan ang ginawa ng asawa niya sa pamilya natin. O para mahiya naman. Ano? Hindi pati tayo madadamay. Masasaktan na lalo si nanay. Ano, sasaktan mo siya? Kung yun ang kailangan eh. O para matauhan naman siya na layuan na niya yung lalaki na yun na sumira at patuloy na sumisira sa buhay natin. Sige, subukan mong gawin. Andrea, sinasabi ko sa'yo, kung makakalaban mo, mawawalan ka ng kuya. O di sige. Magsama kayo nila nanay, ni Colleen at ng tatay mo. O ito, kain muna kayo. O, para pantanggal ng stress. O. Hindi, o. Ayan. Galing niyo dito, o. Alam niyo na yung gagawin niyo, di ba? Yes, ma'am. Kami po ni Edwin yung salitang magbabantay ng website natin. Kami naman po ang mag-aabang kung maglalive ulit si Carla Talakera. At yung Hazel na yun para siraan si Mang Felma. Ayan. Pagkatapos nun, i-report nyo kagad sa akin, ha? Gagawa na ako ng memes na pwedeng ipa-viral para pag nakita po yun. Ako, trending yun, di ba? Uso yun. Alam niyo, gagawa na po ako ngayon. Marami akong inisip na... Anong meron dito? Naku, huwag niyo na kasing pag-aksayahan ng oras yung Hazel na yan. Mars naman, pinablik shaming ka ng utong lupang yan. Ano akala mo wala kaming gagawin? Meron. Yung lawyer ni Noah. Yung tumulong sa akin dati, kukontakin ko. Kaya hindi namin tinuloy yung kaso namin kay Hazel noon dahil nasa Canada siya. Pero ngayon nandito na siya, magtutuos kami sa korte. Yun! Ala ko, wala tayong gagawin. Bakit parang may nagbago? Yung curtains, pinalitan ko ng bago. Yung comforter, pillowcases, and kumot, pinalitan ko na rin. Another welcome gift.
No. Joel, ayoko ng ganito. Don't get me wrong. Landlord kita. Tenant mo ko. I don't want any special favors. Hindi ako komportable. So lahat ng ginastos mo, sendan mo ko ng quotation, babayaran ko. Andrea, huwag na. Ano ko ba? Ginagawa ko to lahat, lalo na sa mga bago kong kaibigan. Huwag mong bigyan ng masamang meaning. And, yung ref nga pala, pinuno ko na ng groceries. So, hindi ka nabibili. And may parating na food for dinner. And please, akong babayaran. Okay. Wala. Thank you. Para tayo. Okay, ready? Up! 2, 3, 4, chin up. 6, 7, 8, down. Okay, one more. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fred, ginagawa mo? Ba't di ka na sumabay? Hindi ako makafocus eh. Kasi ba't hindi tumatawag si Manuel? Hindi ba siya natakot dun sa banta kung magdidemanda ako? As if naman itutuloy mo. Eh, hindi mo nga afford ang abogado eh. Atin lang yun. Siyempre tayo nakakaalam nun. Binabluff ko nga eh. Na kunwari talagang magdidemanda ako. Gagawin mo. Ano ko tawagan? Don't! Patawag ka na naman. Hintayin mo sila tumawag. Trust me, they will. Tara mo na. Uy, ka. Yes, Manuel? Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Hazel, babalik na kami sa'yo. Pero huwag mong idadamay si Pelma sa demanda. Of course! Marunong ako tumupad sa usapan. So, kailan tayo magkikita? Kailan ko kayo makikita ni Jessica? Dad, no, please. Huwag po kayong pumayag sa gusto ni Mami. Kasi nakapag-desisyon na ako. Titigilan ni Hazel si Pelma pag di tayo bumalik sa kanya. No! If you want to go back to her, kayo na lang po, hindi ako sasama! Jessica, huwag mo ako sinisigawan, ha? Babalik tayo sa mami mo sa ayaw mo at sa gusto mo. Oh, ba't di mo pa sagutin yan? Di wala. Kanina pa yan, sagutin mo na. Tropa ko nangungulit lang, pero mas importante. Sagutin mo na yan. Mas importante. Tara. Puta mo na yan, baka importante yan. Hindi na. Sige na, okay lang ako. Pero, paano yung mga... Sige na. Sige na. Sige na. Importante ka. Sige na. Baka magtampo pa yan. Ha? Sige na. Pero... Baka importante yan. Magagamit mo. Nahihirapan na ako. Oh. Okay Sige lang? na, please. Okay lang ako. Okay. Sige na. Bye. Sure? Huwag mo na akong pahirapan. Okay. Yung... Ice. Sige na. Okay. Go. Okay. Anak, pasensya ka na. Tahan na, tama na. Sige na, tama na, tahan na. Manuel, ano nangyayari dito? Bakit kayo nagsigawan? Gusto po ni Dad na bumalik kami kay Mami. Pelma, kasi sobra-sobra na yung abala namin sa inyo eh. Dahil sa amin, nagkawatak-watak kayo ni Jeffrey at ni Andrea. Tapos ngayon, ginugulo kayo ni Hazel. Ayoko nung madagdagan pa yun.
Tahanan, Jessica. Hindi ka babalik sa mami mo. Dito ka lang. Velma, hindi ka titigilan ni Hazel. Seryoso siya. Idadamay ka niya sa demanda. Tay, yan po yung pinag-uusapan namin kanina ni Nanay. May plano po siya. Alam niya po kung paano papatigilin si Hazel. Maghapunan muna tayo. At doon natin pag-usapan kung anong dapat natin gawin. Halika na. Kain na tayo. Masasaktan na lalo si nanay. Ano, sasaktan mo siya? O para matauhan naman siya na layuan na niya yung lalaki na yun. Na sumira at patuloy na sumisira sa buhay natin. Sige, subukan mong gawin. Andrea, sinasabi ko sa'yo, kung makakalaban mo, mawawalan ka ng kuya. O di sige, magsama kayo nila nanay, ni Colleen at ng tatay mo. O, anong ginagawa mo rito? Papatulong ka sa paglipat, di ba? Siyempre gusto ko rin check kung okay ba ilagay mo dito, yung lalaking tumulong sa'yo. Siyempre gusto kong kilatisin. Wala na, malis na. Tsaka di ba magkaaway tayo? Yun naman. Hindi naman yung dahilan para hindi ko i-check kung okay ka dito. Para saan pa naging kuya ko? Kunwari ka pa. Nakikipagbati ka lang kasi gusto mo malaman kung itutuloy ko ba yung sinabi kong gagawin ko pag nag-Friends Book Live si Hazel at yung Carla Talakera. Ano, tutuloy mo? Hindi. Ayoko mawala ng kuya eh. Ano yun lang. Kaya mo rin saktan si nanay. Bakit? Bakit ganun, kuya? Kahit nagalit ako kay nanay, mahal ko pa rin siya. Wala, ganun talaga eh. Pamilya tayo eh. Kahit na gaano kadala yung mga bangayan natin, may ibabaw pa rin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ikaw ba, kuya, hindi ka nagagalit kay nanay? Sumayag loob. Dahil nga mas pinili niya yung tatay ni Colleen. Alam mo, Andrea, hirap ako ngayon. Wala, hindi ako makahanap ng trabaho eh. Tapos wala naman akong ipon. Ayoko na naman naging pabigat kay Daisy. Ako, malapit na ako matanggap sa virtual assistant job na ina-applyan ko. Magpa-final interview na ako. Kuya, natanggap ako. Tutulungan kita makahanap ng trabaho. Hindi kita papabayaan. Salamat. Tayong dalawa na lang magkakampi. Tayo-tayo lang din magtutulungan. Hayaan na natin si nanay na problemahin yung Hazel na yun. Kasama din naman yung ex niya. Bahala na sila.
magiging okay din tayo, kuya. Tayo? Ha? Wala akong plato. Kakain ka? Sige, hindi. Ako nang kuha ng plato mo. Upo ka na. Ako na. Thank you. Hello? Good morning, Ms. Hazel Cruz. This is Franz Tabora from Southcrest Premier Hospital's Human Resources Department. We'd like to invite you for an interview next Saturday at 8 a.m. Would that work for you? Saturday? Yes, ma'am. It's at the request of Ms. Miles Andrada. She'd like to see you afterwards, and that's her only available time next week. Of course. That would be great. Excellent. We'll send the details to your email shortly. Thank you so much. Manuel, bakit nandito yung babaeng yan? Where's Jessica? Kasama siya sa pag-uusapan natin. This is just between you and me. Ang dami mo kasama. Who are these people? Attorney Butch Yeban. I represent Mrs. Felma Ruiz in all present and forthcoming legal matters. And I'm Attorney Aristolio, legal counsel for Mr. Manuel Cruz. Thank you. Thanks so much. Hazel, sila ang mga abogado namin. We are here to advise you on record that your continued harassment, defamation, and online slander against our clients can and will be met with full legal action. Stop your false accusations against Ms. Ruiz, or she will have to file several counter-complaints against you on the grounds of trespassing, cyber libel, grave oral defamation, coercion, and assault. This is based, of course, upon your forced entry into the house of Ms. Ruiz. If you'll file a kidnapping case against Mr. Cruz and Ms. Ruiz, then we'll see you in court. Ay, saan ako alis? Dumating si Felma at si Manuel. May kasamang abogado. Pagkatapos, ang dami nilang gusto kaso sa akin. Nagmukha akong tanga doon. Nagmukha akong tanga. Friend, huwag mo na kaya ipilit. Nasasaktan ka na eh. Hayaan mo na si Manuel. Hindi! Parang nagkamali ka sa kanya eh. Akala mo, solusyon siya sa problema mo noon sa Saudi, pero problema pa pala yung binigay niya sa buhay mo. Si Jessica na lang bawiin mo. Useless na naman na si Manuel eh. No! Hindi pwede. Bakit, Sean? Mag-ama ko yun, babawiin ko siya ng dalawa. Pero friend, nagiging desperada ka na eh. Ganun mo na ba kamahal si Manuel para ganyanin mo yung sarili mo? Mag-ama ko yun eh. Pamilya ko yun. Akin sila. Yung asawa ko, si Manuel, sa akin lang yun. Ako lang ang dapat makinabang sa kanya. Ako lang dapat makinabang sa kanya. Wala nang iba. Wala nang iba. Ano nangyayari sa akin to? Gusto ko lang naman. Gusto ko lang naman magkaroon ng pamilya. Namatay si tata. At saka si nana.
Gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Yung pamilya na sa akin. Akin lang yung pamilya. Pero ba't kito? Hindi na ako pinipili. Jessica, humalma ka nga. For sure may good news si nanay at tatay pag-uwi nila. Ano yun, ate? Eto, scrapbooks ko. Dadalhin ko sa bodega kasi wala na akong pwesto sa bookshelf. Ang hilig mo gumawa ng mga scrapbooks, no, ate? Cute naman. May I see? Go! Ang happy talaga ng relationship niyo nila Kuya Jeffrey and Ate Andrea, no? Pero galit na sila sa inyo ngayon ni Tita Felma because of me and Dad. Ano ka ba? Magiging okay din kami. Tayong lahat. Magiging one happy family tayo. Debut mo to, ate? Oo. Pero ayoko kasi ng magarbo. Kaya dito lang siya ginawa. Simple. Intimate. Kami-kami lang nun, tsaka konting mga bisita. At least you had one. Malapit na nga rin pala birthday mo. Magdedebut ka na rin. Alam mo? Siyempre naman. Kapatid kita eh. Tsaka nung kinausap ko si tatay, I asked some infos about you. Alam mo, ate, wish ko noon na magkaroon ng big celebration sa 18th birthday ko with my family and friends din. Pero now, hindi na. Bakit naman? Iba na yung concerns ko eh, na maging stable kami ni Dad. Maayos na yung issues namin with Mom. And syempre, maayos na yung family niyo. Mag-celebrate po tayo! Sige, gawin natin, anak. Ay, Nay, sabay po natin sa birthday ni Jessica. Sige, gawin natin yan. Surprise po natin siya, Nay. Sige. Bakit? Andiyan po. Taga baka pwede, maliit na salo-salo lang kasi hindi kaya ng budget namin eh. Manuel, sagot ko na yan. Eh, hindi naman magarbo eh. Pwede naman tayong nasa restaurant lang. Tapos tayo-tayo lang. Tsaka, pwede kong i-invite si Jeff at saka si Andrea. Malay mo, yun na yung chance na magkaayos tayong lahat. What's going on po? Nagka-problema po ba sa meetup niyo with Mom? Ay, Jessica, no. Actually, successful nga yung pakikipag-usap nila sa mommy mo. Hindi na siya manggugulo sa atin. Really, ate? Dad, hindi na daw po manggugulo si Mommy sa atin. Thank you po, Tita Felma. Ate. Mamumuhay na kayo in peace and harmony dahil napuksa nyo na yung Hazel. Pero hindi pa rin ako kampante. Masama pa rin yung kutob ko sa babaeng yun. Parang may gagawin pang iba. Ako, Mars, huwag mo lang isipin kung anong bagong pautot ang gagawin niya. Ang importante, mag-focus ka muna kay Zeppo at kay Andeng. Dahil sila naman yung importante. Oo nga, Mari. Namimiss ko na din sila. Sana nga, pumunta sila sa surprise birthday party ni Jessica. Para magkaharap-harap na rin kami at makapag-usap. Sana nga. Ay, Mars, saan nga pala yung venue ng party? Sa Tala Diwa Kitchen. Mare, ikaw nang bahalang magbigay ng invitation kay Jeffrey at saka kay Andrea, ha? Oo naman, Mars. Sige na. Salamat. Tayo sa office mo.
Balita. Kumuha ako ng stock sa FMP kanina. Hindi ko pinadeliver. So para makapag-spy ako. And may nalaman ako. Go on. Tell me. May plano si Felma na surprise birthday party para kay Jessica. Talagang gusto na akong palitan ng babaeng bilang nanay ni Jessica. Surprise pala. Pues, I'll give them a surprise they'll never forget. Ito po yung nakita kong private room sa Taladiwa Kitchen. Ay, ang ganda. Naku, ang dali nitong bihisan. Tinan mo, Ling, Ganda nga. Parang ikaw yung excited na excited, ah. Bakit hindi ba ako pwedeng mag-cooperate? Ganon? Ganda. Ano palang motive mo? Ano po, Ninang? White. Kasi it symbolizes peace, acceptance, and sincerity. Ganun po namin gustong i-welcome si Jessica sa pamilya. Kaya lang, may winelcome nga po kami. May dalawa namang nawala. Ka na malungkot, Bunso. Malay mo ba naman? Pupunta ang kuya at ate mo sa party, tapos magkakausap tayo, magkakasundo. Tapos, magkakasama na tayo sa pag-uwi. Sana nga po, Nay. Kasi ayoko po ng ganito. Hindi po ako sanay na hindi natin sila kasama. So ako na ang in charge sa decoration. Pupunuin ko yung venue ng maraming puting bulaklak. Maraming salamat, Pas, ha? Ano? Pas naman. Ling, galit ka pa rin ba kay pare? Natawad na nga siya ni Maring Felma, oh. Ibahin mo ko. Hindi ako si Maring Felma yun. Maganda ako, masama ugali ko. Hoy, Manuel. Huwag mo i-expect na parang dati ha, na close-close tayo. Nagawa ko to para sa anak mo. Bakit ba napunta sa akin yung usapan? Di ba gagawin natin yung party, di ba? Para masaya, di ba? Party, 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 party. Lalabas na ng kapugian ko niyan. Di ba meron akong puting Amerikana? Oo, nandun, tinabi ko lang doon sa cabinet. Yung ginamit mo dati doon sa taping sa pelikula. Yun, sakto yun. Taping po? Nag-taping po kayo dati, Ninong? Oo. Ano pong role nyo? Ayun, nakahiga sa kabaong. Sinarahan siya ng pinto kasi kindat siya ng gintan ng gano'n. Nagdiling paningin ng direkto. Sarado. Kinikindat. Sabi ka siya. Sinare. Wala yung kindat. Ganun. Wait na po. Come in. Okay ako. Pero ikaw, kumusta? Ano nangyari? Tabihan mo sa akin, ano na? How did it go? Hindi naman ako na-inform, Kala ko naman, interview lang. Yung pala, meron pang skills and knowledge exam bago yung panel interview. Ay, bakit nahirapan ka ba? Sobra. Hindi nga kasi ako prepared. Yung mga tinanong, medical surgical nursing, yung infection control, tapos mga emergency response, ganyan, pharmacology. Imagine, nakakabaliw. You passed everything naman with flying colors, no? Nagkukunwari lang akong kinukumusta kita, pero sa totoo lang, tinawagan na ako ni Franz. Alam ko na yung results, ngayon pa lang. Pambihira. Minani mo lang yung panel interview, yung exam, walang-wala sa'yo. To think, ha? Sinabihan ko pa silang lahat, request ko, hirapan pagdating sa'yo, pero wala rin. What? Sinadya mo talagang pahirapan ako? Siyempre naman, no? Tinalo-talo mo sa halos lahat ng subjects natin nung college. Papayag na lang ako na gano'n lang. Hindi mo na gumaganda. Ay, talaga! Siyempre. Wait, pero welcome to Southwest Premier Hospital! Kasama ni Tay!
So happy! Pero pasensya ka na ha. Kasi wala pa talagang opening para sa head nurse eh. Bagay pa naman yung posisyon na yun sa'yo. Qualified ka rin dun eh. It's okay. The offer was good. Ano ka ba? Tatanggi pa ba ako? Magko-complain pa ako? Pero alam mo, sobrang na-appreciate ko talaga tong tulong mo. Thank you so much, sis. Thank you, thank you. You are most welcome. Ano ba yan? Boss mo na ako ngayon. Enjoy mo na. Kasi baka mamaya, hindi rin magtagal, mapunta na sa akin yung posisyon mo. Hindi na ako magagawa to. Subukan mo. I'm just happy. Okay ka lang, kuya. Ano nangyari sa'yo? Nakabad trip kasi yan si Nanay tsaka si Colleen. Bakit anong ginawa nila? Papaparty sila para sa Jessica na yun? Feeling talaga nila Nanay at Colleen pupunta tayo? Tayo mga tunay na anak eh. Tapos magpapaparty sila para sa anak ng ibang babae? Ngayon tayo mga bisita na lang? Nakakabastos to, kuya eh! Hindi naman doon kasi yun yung intensyon. Sabi ni Ninang Paz, pinapapunta tayo ni Nanay kasi gusto niya magkasama-sama lahat para makapag-usap. Kakausapin ko lang si Nanay. Kapag wala na sa bahay natin at sa buhay natin ang lalaki na yun. Rona, Ate Didang, how about this one? Ay, naku! Huwag kang matanda dyan. Huwag yan. Unless ako magsusuot niya. Okay. Eto. Hindi ko talaga bet, Misty. Nakaka-stress naman to. Hindi ko alam kung anong susuotin ko. Si Jessica pa. Ang petit naman kasi niya. Pa? Ay, pero bestie, ang galing nyo, ah. Wala talagang idea si Jessica? Wala. Kasi nung pinaplano namin yung about sa party, pinasama namin si Jessica kay Ate Didang sa grocery. Ay, oo. Totoo. Not unless nadula si Ate Didang. Sakit niya pa naman yon. Hoy, grabe ka naman sa akin, Colleen. Wala pa nga akong sinasabi kay Jessica. Pa! Ate Didang, parang narinig ko po yung name ko. Ano po yung hindi niyo sinasabi sa akin? For pick-up na yung longganisa at saka tosino, yung sisig, bukas pa available eh. Salubungin niyo to sa terminal para mabenta niyo agad. Okay? O, sige. Bye. Hi! Oh. Yak, ano ba yan? Pwede ba alisin mo yung mga frozen cadaver na yan ni Felma? Dali, ew. Yak, don't complain, friend. Ikaw nagsuggest na ito gawin kong business, no? Wow! Signature! Kala ko ba tight ang budget mo? Napumilik pa sa mamahaling butik para lang sa isusuot sa dibo ni Jessica. Let me guess. Minax out mo yung credit card mo, no? Well, yes. Pero dahil may pambayad na ako, I got a job! Tinatanggap ka na? Sabi ko nga lang, di ba? May trabaho na nga ako. Ano ba yan? Amoy longganisa ka. Friend, magpupus ka muna ng kamay. Siyempre, no? Pagdating sa dibo ng anak ko, I have to look drop-dead divine for the event. After all, I'm the mother of the debutant. Oh. Ready to slay, More than ready. Ate Didang, narinig ko po yung name ko kanina. Ano po yung hindi niyo sinasabi sa akin? Ate Didang, narinig ko po yung name ko kanina. Ano po yun? Yung party! Ayan, nasabi ko na tuloy! Ano party? Party ko!
Party ko. Oo, party. Birthday party ni Rona. Sabi niya isama raw kita. Talaga po? Tama. Thank you, Ate Rona. Invited pala ako. Ate Rona, when's the party? Bukas. Magka-birthday tayo? Magka-birthday kami, ate. Ate, magka-birthday. Wala magka-birthday kayo. Nakalimutan ko. Sorry. Pero okay lang naman yun. Gabi pa naman yung kay Rona. Tapos yung sa'yo, hapon natin isa-celebrate dito. Sama ka. Sama sa ate Colleen mo. Sure, ate. Happy birthday sa inyong dalawa. Kaya lang, ate, wala akong dress. Ay, ano ka ba? Okay lang yun. Marami akong dresses dito na kasya sa'yo. And meron pa doon, mga hindi nagagamit sa closet. Uy, meron pala. Thank you, ate. Punta na tayo doon. Pili tayo. Ha? Punta, Jessica. Guys, bilisan na natin para makapagpahinga na rin kayo. Wait lang, Mars. Malapit na kaming matapos. Okay? Nag-usama ba? Oo naman, ang ganda. Naku, salamat, Mars, ha? You're welcome, Mars. Teka, everyone, can you please come here? Gusto ko lang i-remind sa inyo, ha, na surprise birthday party ito for Jessica. Walang magsasalita, walang magkikwento, ha? Mars, promise, ha? Walang magkikwento, secret. Basta magpapadinner ka. Okay, magpapadinner ako. Okay, dinner na tayo. Halika na. O, patayin niyo lahat ng ilaw, ha? Thank you. Thank you, everyone. O, yung ilaw, huwag kalimutan. Salamat sa inyo. Ako dapat nagbibigay sa'yo ng party, anak. Hindi si Velma. Happy birthday to you. Jessica, make a wish and then blow the candle. Kain na po tayo. Ate Didang, thank you po, Ano man. Thank you so much, Dad. Ate Colleen, thank you. And of course, Tita Velma, thank you so much po. Kumain na kayo. Kasi di ba pupunta ka pa kayo sa birthday ni Rona? Opo, Ate Didang. Ako isang pizza lang ako kasi sa party na ako kakain. Ako, ate, isang chicken lang. Wag na kaya kayong kumain. Total naman, nakapag-blow ka na ng kandila o nakapag-celebrate na tayo ng birthday mo, edi okay na yun, di ba? Ay, oo nga pala, no? At saka hindi nyo kailangan yun talaga umalis. Kasi pupunta pa kayo ng salon, naku, matatagalan kayo dyan. Kaya umalis na kayo. Sabagay, tama ka, Nay. Jessica, tara na! Oo. Sige. O, mag-ingat kayo, ha? Sige. Mag-ingat kayo. Ahatid mo lang. Bye-bye. Tara na, Jessica! Ingat. O, yung mga gamit nyo, ha? Baka may makalimutan. Opo. Yan. Ingat. Thank you po. Naku, nakaalis na yung mga inaanak niyo. Ay, teka, mas pati nga na makeup. Ano, bakit? Ay, flawless na. Pwede nga, konti na lang retouch. Okay, Kayo, retouch kayo, na lang. ayusan mo din tong isang to para pumogi dahil mag-i-speech pa yan mamaya. Ako na bahala dito, pare. Sige, pare. Mangingising-isip pa. Pastor, go! Dapat mauna tayo sa venue. Teka. Diba? O, bakit nauna ka? Parang ikaw yan. Hindi ko alam, basta ikaw na Ay, bahala. oo, may makeup. Kaya ko yun. May Magaling sa makeup while ganyan eating. Kaya ko yan. Tikaan niya. Mars! Ano, attend ba si Andeng tsaka si Jeff? Tinext ko kagabi at saka kanina pero walang reply. Talaga? Tawagan mo. Tatawagan ko, hindi nga ako sinasagot. Nakalagutin ka na, tawagan mo. Sige na nga. Mabulunan ka dyan. Hindi, nabulun ako. Taka. Diyos! Naka-off yung phone eh. Text mo!
Si Andrea na lang. Si Andrea na lang. Naku, busy. Pinaasa nila ako, Mayet. Nung final interview, grabe po yung puri nila sa akin. Puring-puri ako eh. Narinig ko pa yung mga side comment ng mga panel sa conference call. Ipasabi-sabi pa sila ng, she's the one! Tapos, afterwards, nag-email sila sa akin. Oh! Hindi daw ako natanggap. Kasi ang gustong virtual assistant ng boss ay lalaki. Ba? Nakakainis! Ang unfair! Sobrang sexist! May lakad ka? Tayo. Ngayon yung party ni Jessica. Hindi tayo pupunta. Jeff, pagbigyan mo na nanay mo. Hindi. Ay, sorry po, Tay. Akala po kasi namin ni Nanay, pupunta tayo. Para makipag-usap ka po kay Mama Ganda. Para ayusin niyo na po yung problema niyo. Anak, sorry ha. Hindi ba kasi kami ready ng Tita Andrea mo na kausapin si Nanay? Okay lang po. Naintindihan ko, Tay. Hindi naman po pwedeng ipilit. No worries po. Sige po, Tay. Magbibis lang po ako doon. Alam mo bang excited yung anak mo? Minsan lang siyang maka-attend ng party. Eh, siniintindihan mo naman ako, di ba? Ang sama ng loob mo, oo. Ang hindi ko gets yung dadamay mo pa yung bata. Ano? Tutuloy ko pa ba itong pinaplansa ko? Ayat, sorry Nabala pa kita. Wala kasi ako ibang mapagsabihan eh. Pag ganito kasing may problema ako, ang kausap ko si Nanay. Pasensya ka na, naabala pa kita. Salamat kasi nakikinig ka sa akin. Sige. Thank you. Bye. Andrea, please. Pumunta ka sa party ni Jessica. Sige na, anak. Umiinom ka? Gusto mo? May problema ba? Wala. Ano nangyari? May kilig ako. Ang gusto ko lang, kainom. Cheers! Ang tatay ko manloloko.
Iniwan niya yung pamilya namin. Sumama siya sa ibang babae. Pinakasalan niya. Tapos iniwan niya kami. After 2 decades, yun, bumalik. Baldado na. Sinama niya pa yung anak niya dun sa asawa niya. Yung bunso namin, tinago pa sa bahay. Yun. Kasi, inahabol ng asawa. Ito namang si nanay. Ayun, tinulungan pa. Sinikreto pa sa amin ni Kuya. Tapos nung nalaman namin ni Kuya, ayun, gulo! Muntik na magkapisikalan lahat. So, lumayas kami. Nalayas kami ni Kuya. And guess what? Hindi kami pinigilan ni Nanay. Tinayaan niya lang kami. Tinayaan niya lang kami. Dito daw tayo sa second floor. Tatay, ayaw niyo po ba talagang sumama? Kayo na lang. Kayo na lang. Ma-text na lang ako kapag tapos. Sige po. Babe, anak ha. Huwag kang magtatakbo-takbo dun. Sige po. Gundo. Tatay? Mamaganda! Namiss kita. Ganda! Lalo Abel. Ate Ganda! Kayo po ba si Lolo Manuel? Oo. Kamukha niyo po si tatay. Gwapo rin. Kaya tatawag ko na lang po sa'yo, Papa Gwapo. Papa Pogi po sana, kaya lang yun na po yung nagamit ko sa ex ni Mama Ganda eh. Napik mo talaga walang friend. Pasensya na po. Sorry po, nawala na naman ang preno bibig ko. Hinatid niya lang po kasi kami. Okay lang yan. At least, pinayagan niya kayo mag-ina na magpunta dito. Magandang senyales na yun. Halika na. Happy birthday, Tita Jessica! Thank you, Tatay! Happy birthday! Dad! Happy birthday, anak. Thank you po!
Thank you po. Alam mo kung anong ginagawa ni Nanay at Colleen ngayon? Ayun. Sineselebrate ang birthday ng anak ni Tatay sa ibang babae. Kung maintindihan Kung maintindihan si Nanay. Galit ako sa kanya ngayon. Pero nananaig pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit ilang beses kong sabihin, ilang beses kong turuan, huwag mo nang mahalin si Nanay. Hindi siya nakikinig. Ito naman kasi si Nanay. Kung maintindihan, bakit tinanggap niya pa uli sa buhay niya yung lalaking yun? Masasaktan lang siya ulit. May asawa ng iba yun Masasaktan lang ulit siya. Masasaktan lang ulit kami. Hindi ko maintindihan, Joel! Huwag mo akong pipigilan. Tama na. I honestly didn't expect this. Thank you kay Ate Colleen. This was all her idea. And kay Dad, of course, for always being there for me. I feel loved and accepted by a very special person na hindi ko naman po kaano-ano. Si Tita Felma. I want to honor her for her kindness. Bago tayo mag-iyakan dito, may we call on again the debutante. Take the floor. Jessica? Oh, Jessica. And may we ask the father of the debutante to give her her first dance. Tita Colleen? Bakit ka po umiiyak? Okay ka lang po? Masaya lang ako para sa Tita Jessica mo, Tetay. Sana all sinasiho ng tatay nila sa debut. Bakit po, Tita Colleen? Hindi po ba kayo nasayaw ni Papa Gwapo nung debut mo? Nga po pala. Wala pa po si Papa Gwapo dito nun. Sorry, Tita. Oo, Ber. Ate, ito isayaw mo ngayon si Dad. Tay?
magandang gabi po sa inyong lahat. Marahil yung iba po sa inyo ay kilala na ako dahil kumalat po sa internet yung kwento namin ni Velma. At gusto ko rin nga po palang magpasalamat kay Velma dahil sa kabila po nung lahat nung nagawa ko, pinatawad niya pa rin ako. Sana rin po si Jeffrey at Andrea din. Hindi ko naman hinihingi na tanggapin nila ako tsaka mahalin. Yung tanging hiling ko lang sana patawarin nila ako. Pasensya na po kayo. Dapat po nagbibigay ako ng mensahe dun sa may depo. Kaya lang, hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko Tama na, Andrea. Tama na. Bakit ganun si nanay? Bakit di niya maiwan ni tatay? Bakit parang mas masaya pa siyang sila kasama niya? Nakalimutan na niya na minsan ang pinatay ni tatay ang puso niya. At ang puso ko. Kaya ako ganito Hindi ako marunong magtiwala. Hindi ako marunong magmahal. Gusto ko pong malaman ninyo na napakabuti po ng puso ni Velma. Napakabait po na bata ni Jessica. Mapagmahal, tsaka po marespeto. Anak, maraming salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Alam mo, ang tanging hiling ko sa'yo, manatili kang mabuting tao. Yun lang. Tsaka, mahal na mahal kita. Sinasasaktan ako. Kayo mga lalaki. Pare-pareho lang kayo Pahuhulugin niyo yung loob ng babae. Kukunin niyo yung loob nila. Pag hulog na yung loob nila sa inyo, bigyan niyo silang iiwan. Ikaw, Joel, di ba ganun ka rin? Andrea. Hindi, ganun ka rin. Hindi naman lahat. Kukunin mo yung loob ng babae, tapos iiwan mo. Andrea, hindi naman lahat ng lalaki. Bigla ka na lang. Anong hindi? Lahat kayo. Pare-pareho kayo. Wala kayong pinagkaiba sa tatay ko. Sinisira niyo. Sinasaktan niyo yung mga taong nagmamahal sa inyo.
sa lahat ng galit mo. Aalis ako. Ano? Aalis ako. Teka. Ano? Halika. Saan ka pupunta? Punta ako sa birthday. Uy, ha? Punta ako sa birthday. Ano gagawin mo doon? Sisirain ko yung birthday. Op. Oo, teka. Saan ka pupunta? Huwag ka nga alis. Lasing ka. Baka kung ano pang mangyari masama sa'yo. Pupunta ako dun. Punta ako sa birthday. Mabigat Andrea, bakit ba gusto mong guluhin yung party na yun? Sininsulto ako eh. Sineselebrate nila ngayon yung birthday, 80th birthday ng anak ni tatay sa kasalanan. Si nanay, in-invite pa ako at si kuya. O para ano? Para ipaalala sa amin na 18 years ago, nasira ang pamilya namin kasi nag-asawa siya ng iba. Intindihan kita. Padaanin mo. Intindihan kita. Alam ko nakakagalit, nakakasakit. Pero Andrea naman. Kung talagang gusto mo kong maging kaibigan, hahayaan mo ko. Padaanin mo ako. Sige, oo. Sige, oo. Sige. Ito na lang. Samahan kita sa party. Liga, wasakin natin yung birthday party. Liga. Thank you. Mukhang nasabi na yata ni Manuel lahat eh. Hindi ko rin alam kung bakit ako pinag-speech. Mukhang naging, yung retreat, seminar, yung party ni Jessica. Bigla nagkaroon ng life sharing. Pero kidding aside, wala naman akong tinatago sa inyong lahat eh. Ang dasal ko na ngayon, na sana magkaayos kami. Hindi bilang isang pamilya, gaya nung dati. Sana manumbalik yung respeto, yung pangunawa, yung pagmamahal namin sa isa't isa. Bilang nanay, anak, tatay, at yung kaso namin ni Manuel. Sana hindi masira na ang tiwala namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Magkaibigan? Napakasinungaling mo talaga, Ferma. Magkaibigan. Pero magkasama sa bahay. Mommy. Jessica. Sira ulong bakulaw ka, hindi ka invited! Ganun ba? Hayop ka, Fen. Napakahayop mo talaga. Inahas mo nga yung asawa ko, pati ba naman yung anak ko? Aagawin mo pa rin sa akin. Ha?
Sinira mo yung pamilya ko, Felma. Wala akong sinirang pamilya. Kung meron man, ikaw mismo. Dahil gawain mo yan. Sinira mo nga ang pamilya ko noon, hindi ba? Hindi ko sinira ang pamilya mo. Binuntis ako ni Manuel. Dahil inakit mo siya! Pinikot! Hindi lang si Manuel ang lalaki doon. Marami pang ibang nagkakandara pa sa akin. Iyon naman pala eh! Eh bakit si Manuel ang nilasing mo at sinipingan? Buntis ka? Anong sabi ni Jojo? Wala. Hindi na sumasagot sa tawag ko yung lokong yun. Alam mo namang premedito ang mabuntis ng hindi kasal. So paano pag lumaki ang tiyan mo? Sino ipapakita mong tatay niyan? Pwede ba? Umalis ka na nga! Maawa ka naman sa anak mo! Sinira mo yung birthday niya! Anong pinagmamalaki mo? Itong cheap na birthday party na to? Magpapaparty rin ako sa anak ko. At kapag nagpaparty ako sa kanya, sisiguraduhin ko, mas engrande ang bibigay ko sa anak ko! Sir, pwede ba tama na? Sandali lang! Pwede ba tama na? Umalis ka na, Hazel! Hindi! Tawan mo ko! Umuwi ka na! Hindi! Hazel! Manuel! Ah! Hindi ako papayag na sirain mo na ng tuluyan yung pamilya ko talaga! Hindi pwede! Hindi! Lalabanan mo mo! Jessica! Lalabanan mo na patuloy mo ako! Jessica! Jessica! Nasa ospital po kami, Ate Daisy. Si Jessica po nabagok nung nagwawala si Hazel. Kayo, Colleen, okay ba kayo? Okay lang po kami ni Nanay. Nay, si Kuya po nangangamusta. Hello, Jeff? Manuel, salamat pinuntahan mo ko. Si Jessica, ligtas siya, di ba? Nangangalib ang buhay ng anak ko dahil sa ginawa mo! Ayun ka, Hazel! Andrea, pati ko sumasagot. Andrea? Sino ka? Ha? Jessica! Jessica, tumawag kayo, Doktor! Jessica! Jessica! Anak, Colleen! No! Humingi ka ng tulong sa nurse station!